Assalamualaikum muli sa aking mga kapatid na mga Muslim at magandang araw po muli sa aking mga friends, sa ating mga followers. Papunta tayo ngayon sa Angono, sa Pag-asa. Sama-sama ulit tayo maglalakbay papunta dun. Sama-sama ulit tayong gagawa ng makina. Mabaksas tayo ngayon sa may palengke ng Angono, sa bayan ng Angono, Rizal. Ito, matraffic dito kasi mas marami tricycle dito kaysa sa jeep. Ang Angono nga pala ang art capital ng ating bansa. Nandito rin natin makikita yung minsan yung Gigantes Festival tuwing araw ng piyesta ng Angono. Dito na tayo sa Sitio Tambobong sa Pag-asa, nasasakupan na ng Binangon ng Rizal at ng Angono. Kasalukuyan ko na sinusundan yung magpapagawa ng makina. Ayun si Madam. Nasa looban pa raw yung bahay nila kaya susundan na lang natin. First time ko lang nakarating dito. Gaya ng inaasahan natin bilang isang on-call mechanic, hindi natin alam kung ano-anong sira ng makina ang araw-araw natin at hindi rin natin alam kung saan lugar tayo makakarating bawat araw na may tumatawag sa atin. Kaya ito, panibagong hamon na naman tong lugar na to. Hindi ko alam kung makakalabas pa ako dito. Medyo nakakalito yung dinadaanan ni Madam. Meron pa palang nakatagong ganitong lugar dito sa Binangonan. Nasaan na yun? Parang nasaan na kaya si Madam? Mabilis naman maglakad. Dam, nasaan ka na? Ayun. Ito na yung subject natin. Hello po. Saan tayo? Sige. Ayan po yung gagawin. Ano po naging problema niyan? Ano po yan, nabalian siya ng karayong, nagagartera. Tapos, hindi na siya nanahi yung loob. Oh. Nag-3-threads lang siya. Three-threads. Kinalikot para mag-4-thread. Natuluyan, hindi na tumahi. Sige, ayusin na. Huwag na natin patagalin to. Upakan na natin. Tulad ng dati, bubuksan muna natin yung mga dapat natin buksan. Tatanggalin yung mga dapat tanggalin para makita natin yung problema. Siyempre, huwag natin kakalimutan linisin. Isa yan sa nakakasagabal sa ating trabaho, yung dumi ng mga makina. Yan ang pangkaraniwang problema ng mga mananahi, yung paglilinis ng makina. Ito, palitin yung looper. Nakita nyo naman, pulpul na. Ito na yung bago, kinabit na natin. Ngayon, pagkakabit natin ng looper, ihahanda na natin yung number 8 na open range. Yan. Yun ay pampipihit natin para may timing natin yung looper sa karayom. Yan, bubuksan muna natin siya. Ito, timing na natin siya ng sakto sa karayom. Ngayon, makita natin yung upper looper. Medyo advanced yung timing niya. Bubuksan naman natin tong cover na to para i-adjust natin yung holder ng upper looper.
Ganun din, number 8 pa rin na operate siyang gagamitin para ma-adjust yung upper looper. Yan, netras ko ng konti para maging sakto yung salok. Ayan, makita nyo sakto na yung salok na. Pagkatapos nating i-adjust yung upper looper, pwede na nating isara at higpitan yung looper holder. Babalik na rin natin yung cover at yung mga thread guide. Huwag natin kakalimutan higpitan, ha. Ito yung mga thread guide nya. Pagkatapos natin ibalik yung mga thread guide, babalik na natin yung front cover. Tapos babalik na rin natin mga tinanggal natin, yung ngipin, yung plato, yung needle guard. Ito na yung side cover, sinara ko na. Ngayon testing na natin siya. Check muna natin yung pot kung sakto na yung lapat niya para hindi magbali ng karayom. Ayan, testing na natin siya. Mga friends, wag po sana kayong magsawang sumubaybay sa aking mga tutorial at sa ating mga paglalakbay. Muli po, maraming salamat po.